Kamusta mga kaibigan? Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa programang ito. Sa programang ito ay ating sasagutin ang inyong mga katanungan kagaya na lamang ng ano ba ang mangyayari sa mga tao sa muling pagparito ni Jesus. Magbabakasyon ba ang dyablo? At ilang taon siyang magbabakasyon? Lahat ng yan dito lang sa Mysteries of Prophecy. Ako si Kevin Pingol. Ako naman po si Jessa Lupingol. At kami ang inyong mga tagapagsalita sa programang ito. Ating pong i-review ang ating tinalakay sa ating nakalipas na episode. Ang ating pinag-aralan, ng ating nakarang episode, 3 Steps to Heaven. Simulan po natin. Kailangan nyo lang po kung meron kayong papel dyan, okay na yan, kahit anong papel, at saka ballpen o lapis. Question number 1, tanong. May tatlong kondisyon para sa kapatawaran ng kasalanan. Ito ay ang pagsisisi, blank, at ang pagsasauli. Ano yan? Sagot. Diyan sa blank. Number 2, oo o hindi. Sa pamamagitan ng pagtanggap kay Jesus bilang personal na tagapagligtas at pagpapabautismo, mararanasan natin ang bagong kapanganakan. Question number 3, tama o mali? Hindi kailangan ang pagsunod kay Jesus. Basta lang, mahal natin siya. Number 4, oo o hindi. Ang katagumpayan sa kasalanan at mga maling gawa ay posible sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Jesus at pagtanggap ng tagumpay na biyaya niya. Question number 5, oo o hindi? Para maging matagumpay, ang naninigarilyo ay itatago ang sigarilyo sa kanyang bulsa. Ayan, ma-perfect kaya ninyo ang ating quiz. Tignan nga natin, check your own paper. Question number 1. Number 1, may tatlong kondisyon para sa kapatawaran ng kasalanan. Ito ang pagsisisi. Ano kaya ang sagot? Blank, pagpapahayag at pagsasauli. Very good. Question number 2, oo o hindi? Sa pamamagitan ng pagtanggap kay Jesus bilang personal na tagapagligtas at pagpapabautismo, mararanasan natin ang bagong kapanganakan. Ang sagot ay oo. Number 3, hindi kailangan ng pagsunod kay Jesus basta lang mahal natin siya. Ang sagot ay mali. Kung mahal talaga natin si Jesus, anong ating gagawin? Kung ako yun yung iniibig ay, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Question number 4. Ang katagumpayan sa kasalanan at mga maling gawa ay posible sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Jesus at pagtanggap ng tagumpay na biyaya niya. Ang sagot dyan ay oo. Number 5. Para maging matagumpay, ang naninigarilyo ay tatago ang sigarilyo sa kanyang bulsa. Ang sagot ay hindi. Hindi. Hindi, mali yung sagot na sa screen. Hindi po, bakit? Kasi kung itatago po natin sa bulsa yung ating sigarilyo, anong mangyayari? Ang mangyayari, kukunin lang natin yan. Anyway, ang tamang sagot po ay hindi. Kasi nga sabi sa ating pinag-aralan, huwag maglaan sa laman. Welcome po sa ating nagpapatuloy na programa. Kung meron po kayong programa na hindi po ninyo nakita, bisitahin nyo lang po ang website www.amazingfactsphilippines.org para sa mga nakalipas po na pag-aaral sa programang ito. At available din sa website ang ating mga handout. Bawat programa, bawat topiko ay meron tayong handout na pinamimigay at available yan sa website. Libre lang po ang pag-download. Ang ating handout sa episode na ito, 1,000 years of peace. At ano bang ating pag-aralan? Sa susunod na episode? Sa susunod na episode, Survival Keys for Revelation's End Time. Paano ba tayo mag-survive sa kapanahonan ng katapusan? At sa ating pang-17 episode, Revelation's Gateway to a New Life. Paano ba tayo makakatanggap ng bagong buhay? At sa ating pang-18, yes, The Antichrist and 666. Sino nga ba ang Antikristo? Ayan, ito na po ang part 2. Marahil ito ay isa sa pinakahinihintay na topiko ng ating seminar para malaman natin kung sino ba talaga ang Antikristo. At pang-19 na episode, The Seal of God and the Mark of the Beast. Ang ating pag-aaralan, Revelation's Millennium, when the devil goes on vacation. Alam nyo ba na magbabakasyon si Satanas? Kapag pinag-usapan po natin ang bakasyon, mas mahaba ang bakasyon. Hindi ba't mas masarap? Pero kahit mahaba nga, pakiramdam natin, parang ang bilis lang. Yes. Alam nyo ba, na darating ang araw, kahit ang diablo ay magbabakasyon din, saan siya magbabakasyon at gaano kahaba ang kanyang bakasyon? Yan ang ating sasagutin ngayon. Para po sa ating pag-aaral,
pagtutuunan po natin ng pansin ang Apokalipsis Kapitulo 20 at magsisimula po tayo sa versikulo 1 at versikulo 2. Babasahin ko po ang salita ng Diyos. Revelations chapter 20. Kung dala niyo po inyong Biblia, katabi niyo po, buksan niyo po iyan at sabay-sabay po nating basahin ang salita ng Diyos. Babasahin ko po ng malakas. Verse 1, Kapitulo 20. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit, na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanilang kamay. Verse 2, at sinunggaban niyang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon. Dito po ay ating nakita, ay sa salita ng Diyos, na gagapusin si Satanas. Ayon dito sa talata, ginapos ang Diablo. Siya ay igagapos sa loob ng 1,000 taon. 1,000 years. At galing po sa numero na yan, ang salitang millennium. Kaya nga ang pamagat ng ating paksa, Revelations Millennium. Kasi millennium is 1,000 years. Yan pula. Meli is 1,000. Anyum, taon. Ibig sabihin, 1,000 taon. Yan lang ang ibig sabihin ng millennium. Kaya itanong, kailan magsisimula ang 1,000 taong bakasyon ng Diablo? Kailan kaya ito magsisimula? Para sa kasagutan ng katanungan na yan, pupuntahan po natin ang talata. Okay, John chapter 5 verse 28 and 29. Sabi po dito, huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasa libingan, pansinin niyo po, ay makaririnig ng kanyang tinig. Huwag ninyong, or should I say, at manggilalas, magsisilabas, should I say, ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Pansinin po natin na may dalawang pagkabuhay na mag-uli na binanggit sa talatang iyan. May pagkabuhay na mag-uli sa buhay, at meron din pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Ang tanong, kailan mangyayari ang dalawang muling pagkabuhay na ito at saan sa dalawa ang mauuna? Saan kaya sa dalawa ang mauuna? Titingnan po natin ang sagot sa Revelations chapter 20 verse 6. Buksan niyo po inyong Biblia. Nagbabasa po ako. Sabi po dito, verse 6, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga haharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Pansinin niyo po, mapalad at banal. Sino ito? Ang mga banal. Ang makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Ang tanong po natin, kailan ang dalawang muling pagkabuhay na ito at saan sa dalawa ang mauuna? Ayon po sa ating binasa, ang unang pagkabuhay na mag-uli ay para sa mga banal. Kaya alam po natin na mauunang magaganap ang pagkabuhay na mag-uli sa buhay dahil ito ang pagkabuhay na mag-uli na para sa mga banal. Napakaliwanag po. Ngayon naman, basahin natin ang versikulo 4. At nakita ko, Revelations chapter 20 verse 4, at nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisilukluk sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumasamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipangharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Pasinin po natin na bago nangyari ang 1,000 taon, o bago pa dumating ang 1,000 taon, ay doon na nabuhay ang mga banal. Dahil nga, paano natin nalaman yun? Dahil sa loob ng 1,000 taon, sila ay maghaharing kasama ni Jesus. Ang 1,000 taon ay magsisimula po sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay ng mga banal. Alam po natin yan dahil nga,
Bubuhayin muna ang mga banal at pagkatapos sila ay maghaharing kasama ni Jesus sa loob ng 1,000 taon. Lahat ng mga banal na nasa libingan ay muling bubuhayin sa unang pagkabuhay na mag-uli. At ano namang mangyayari sa mga naiiwang patay? Revelation chapter 20 verse 5. At ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay sa naganap hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Pasinin po natin, yung mga hindi kasama sa unang pagkabuhay na mag-uli, hindi sila uli mabubuhay hanggang matapos muna ang 1,000 taon. Napakaliwanag po. Ibig sabihin, ito na po yung tinatawag natin na pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. At ito yung pagkabuhay na mag-uli na mararanasan ng mga masasama. Ang mga taong hindi sumasampalataya, hindi sumusunod sa Panginoon. Ngayon, pasinin niyo po ang diagram na nasa screen. Yan po ang 1,000 taon or tinatawag na millennium. Ang simula ng 1,000 taon ay ang unang pagkabuhay na mag-uli. At sa pagkatapos ng 1,000 taon ay magaganap ang pangalawang pagkabuhay na mag-uli. Ang unang pagkabuhay na mag-uli ay para sa buhay at ang pangalawang pagkabuhay na mag-uli ay para sa paghatol. Yan po ang mga talata. Revelation chapter 20 verse 6 para sa unang pagkabuhay na mag-uli at Revelation 20 verse 5 para sa ikalawang pagkabuhay na mag-uli. Kailan ba magsisimula ang unang pagkabuhay na mag-uli na siya ring simula ng 1,000 taon? Kasi ngayon alam na natin na ang simula ng 1,000 taon ay ang unang pagkabuhay na mag-uli. Yun ay pagkabuhay na mag-uli sa buhay. Kaya Sister Jesselo, kailan ba ito magsisimula? Kailan magaganap ang unang pagkabuhay na mag-uli? Sasagutin natin yan sa pamagitan ng Biblia. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig na arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Wow, Now, ang liwanag. kailan ito magaganap? Sabi diyan, actually, makita natin ayon sa tekstong ito na ito ay magsisimula sa pagbalik ni Jesus. Kasi sa pagbabalik ni Jesus, bubuhayin yung mga nangamatay sa Kanya. At sabi nga dyan, yan yung unang mga bubuhay. Dahil yan din po ang unang pagkabuhay na mag-uli. Kaya ang pagkabuhay na maguli sa buhay ay mangyayari sa pagbabalik ni Jesus. Now, pagkatapos ito, magsisimula na po yung 1,000 taon. Alam niyo po ba na merong 4 na grupo ng tao sa muling pagparito ni Jesus? Tinan po natin na 4 na grupo ng tao dito sa screen. Unang-una po yung mga banal na patay, pangalawa yung banal na buhay, pangatlo yung mga makasalanan na patay, pang-apat yung makasalanan na buhay. Ano kayang mangyayari sa 4 na grupo ng taong ito sa muling pagparito ni Jesus? Isa-isahin natin. Isa-isahin natin. Unang-una yung mga banal na mga patay. Sila po ay babangon at bibigyan po sila ng immortal at perpekto na katawan ng ating Panginoon. Yan ang mangyayari sa mga banal na patay. Yung mga banal na buhay. Yung mga banal naman na buhay, ang mangyayari po sa kanila, eto po, 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. Sabi diyan, kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa Sino mga yan sila? alapaap. Sino yung kasama? Yes. Yung mga muling binuhay. Yes, kasama yung mga muling binuhay na mga matutuwid. Ayan. Sabi diyan, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ginoisa sa Panginoon tayong magpakailanman. So, ibig sabihin po, dito natin makikita na sabay na aagawin yung mga binuhay tsaka yung mga buhay sa muling pagparito ni Jesus at sasalubong sa kanya dyan sa mga alapaap, sa mga hangin. Ngayon, mapapansin po natin na hindi po aapak si Jesus dito sa lupa. Sa kanyang pagparito. Yes, sa kalawang pagparito niya. In fact, meron pong 3 pagparito si Jesus. Yung una, nung siya ay pinanganak, at siya ay sanggol, at ang purpose na ay upang iligtas tayo. Ngayon, yung ikalawa niyang pagparito, yun yung tinatawag na rapture, ay yun po yung kukunin niya ang kanyang mahirang at dadalhin niya doon sa langit. At yan yung sinasabi ni Sir Jesselo na hindi aapak si Jesus sa lupa
Paano natin nalaman yun? Kasi nga lulutang yung mga banal at sabi sa Thessalonica, sasalubungin ng mga banal si Jesus sa mga alapaap at pagkatapos babalik sila sa langit. Yes. Kailan pala aapak si Jesus sa lupa? Aapak siya sa lupa sa ikatlo niyang pagparito. At by the way, hindi po siya mag-isa sa kanyang pagparito. Kasama niya ang mga anghel, kasama niya ang lahat ng kanyang hirang at ang banal na syudad ay ipapababa dito sa lupa pagkatapos yan ng 1,000 taon. At yan may bababasa natin sa Zechariah chapter 14 verse 4 na ito'y bababa sa bukid ng Zion at ang bukid na ito ay magiging patag. Yes, Brother Doon Kevin. nilalagay yung banal na syudad. So, Yes. pangatlong pagparito. At actually, magaganap yung pangatlong pagparito pagkatapos ng 1,000 taon. Pag-aralan pa natin na maigi yan. Sabi dyan, 1 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 and 17, kung magkagayon, tayong mga bubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Saan sasalubungin? Diyan po sa mga alapaap. Ngayon po, ang binuhay at yung mga buhay sa pagdating ni Jesus ay lahat sabay-sabay na aagawin at babaguhin po at magkakaroon tayo ng katawan na hindi na magkakasakit, hindi tatanda at katawan na hindi na mamamatay. Dito natin matatanggap, Brother Kevin, yung immortalidad. Yes. Diyan tayo babaguhin, ayon nga sa talata. Lahat ay babaguhin. Ngayon, pagkatapos agawin or i-rapture sa English, yung upang salubungin ang Panginoon sa hangin, yung mga hirang, yung mga banal, saan pupunta sila? Saan nga ba sila pupunta? Ano bang sabi ni Jesus? John chapter 14 verse 1 to 3, si Jesus ay nangako, huwag magulumihanan ang iyong puso, ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At muling paririto ako, ito pala yung purpose ng muling pagparito ni Jesus, Brother Kevin. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Saan maghahari ang mabanal? Nasaan ba si Jesus ngayon? Sa loob na 1,000 taon? Nasaan ba si Jesus ngayon? Yes, sa langit. Nasa langit. At ang pangako ni Jesus ay dadalhin niya tayo sa kanyang langit na tahanan kung nasaan siya Ayun. naroon. Yan po ay sa langit. Ngayon, alam na natin kung ano ang mangyayari sa banal na patay at sa banal na buhay sa muling pagparito ni Jesus. Ano naman, Brother Kevin, yung mangyayari sa mga makasalanang patay? Ano nga bang mangyayari sa mga Yung mga makasalanang nasa patay? libingan, of course. Tignan po natin kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Revelation chapter 20 verse 5. Babasahin po natin sa screen. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Pansinin niyo po, yung mga makasalanang patay, hindi sila mabubuhay hanggang sa matapos ang 1,000 taon. Mananatili Napakaliwanag. sila sa kanilang libingan. Yes, manatili silang patay. Ngayon, ano naman ang mangyayari sa mga makasalanang buhay? Buhay sila, makasalanan sila, at ano mangyayari sa kanila sa pagdating ni Jesus? Tingnan po natin kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Pangalawang Thessalonica, Kapitulo 1, versikulo 7 hanggang 9. At kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang mga anghel. At ng kaniyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Pansinin niyo po, sabi diyan, walang hanggang kapahamakan. At kung magkagayoy, mahahayag ang tampalasan na papatayin ng Panginoong Hesus ng apoy ng impyerno? Hindi. Sabi diyan, nang hininga ng kanyang bibig sa, anong papatay sa kanila? Sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. Ayon sa salita ng Diyos, yung mga makasalanang buhay, sa muling pagparito ni Jesucristo, sila ay malilipol dahil sa pagkahayag ni Jesus o dahil sa kanyang liwanag. Ang makasalanang buhay ay lilipulin ng pagkahayag ng pagparito ni Jesus. Hindi po yan apoy ng impyerno,
wala pa pong mangyayari, hindi pa mag-aapoy ang impyerno sa muling pagbabalik ni Jesus. Pag-aaralan natin kung kailan mag-aapoy talaga ang impyerno. Alam natin, sa ating nakaraang episode, na may impyerno nga, pero mag-aapoy pa yan sa katapusan ng sanlibutan. Pero sa anong bahagi ng katapusan sa sanlibutan? Yan ang ating pagtutuunan ng pansin mamaya. Pero sa pagbabalik ni Jesucristo, hindi pa po mag-aapoy ang impyerno. Mamamatay ang mga makasalanang buhay dahil sa pagkahayag ni Jesus. May pagkakataon pa ba? Ngayon na alam na natin ito ngayon yung tanong. May pagkakataon pa ba para maligtas ang mga masasama pagkatapos ng pagparito ni Jesus? Pwede kaya na pagdating ni Jesus, sabi nila, Panginoon, sorry na po, bigyan niyo pa kami ng isa pang chance. May pagkakataon pa ba pag dumating na si Jesus dito sa lupa? Atin po alam na wala ng pagkakataon. Dahil kung tayo ay nasumpungang banal, kung tayo ay buhay, tayo ay aagawin papunta sa alapaap. Kung tayo naman ay banal na patay, tayo ay muling bubuhayin. Kung tayo ay makasalanang patay, mananatiling patay. Pero kung tayo ay makasalanang buhay, anong mangyayari sa atin sa pagdating ni Jesus? Tayo ay mamamatay dahil sa pagkahayag ni Jesus. Kaya ang sagot sa tanong na yan, may pag-asa pa ba? Wala. Wala na po. Pagdating ni Jesucristo, dala niya na ang gantimpala. I-summarize natin kung ano ang ating natutunan. Sa pangalawang pagparito ni Jesus, of course, babalik si Jesus. Ang banal na patay ay bubuhayin muli. Ang banal na buhay ay babaguhin. Ang banal ay agawing magkakasama at dadalhin sa langit. Makasalanang patay ay mananatiling patay at ang makasalanang buhay ay lilipulin. Kaya ngayon ang tanong, ano ang kalagayan ng lupa sa loob ng 1,000 taon? Alam na natin kung ano mangyayari sa umpisa ng 1,000 taon. Ngayon, ano ang kalagayan ng lupa sa loob ng 1,000 taon? Ano kaya? Revelation 16 verse 18. At nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog at nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman mula nang magkatao sa lupa. Isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot. Kung maalala niyo po, sa ating nakalipas na episode, nung pinag-aralan natin ang muling pagparito ni Jesus, ating napag-aralan na sa pagparito ni Jesucristo ay magaganap ang pinakamalakas na lindol. At sa sobrang lakas ng lindol na ito, anong nangyari? Sabi sa Revelation 16 verse 20, at tumakas ang bawat pulo at ang mga bundok ay hindi nangasumpungan. Dahil sa sobrang lakas ng lindol, masisira lahat ng istruktura na nandito sa mundong ito. Pati na nga yung mga bundok ay hindi na masumpungan. Ibig sabihin, sa muling pagparito ni Jesucristo, masisira ang mundong ito. Pero dapat bang matakot ang mga banal sa lindol? Hindi. Kasi nga ang mga banal ay lulutang at sasalubungin si Jesus sa mga alapaap. At ano pang mangyayari? Dahil nga, magkakaroon ng isang napakalakas na lindol. Jeremiah 25 verse 33, at ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yaoy magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sila'y hindi tataguyan o dadamputin man o ililibing man. Sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. At ano mangyayari? Magiging isang napakalawak na libingan ang ibabaw ng mundong ito. Napakalawak na libingan sa magaganap sa loob ng 1,000 taon. Kasi sa pagdating ni Jesus, magkakaroon isang napakalakas na lindol. Kaya lahat ay masisira. Yung mga masasama na buhay, sila ay mamamatay. At nagkalat ang kanilang patay na katawan sa ibabaw ng lupa. Marami po tayong natutunan so far sa ating pinapag-aralan. Ating tinatalakay dito ang millennium. Tayo po ay babalik pagkatapos ng ilang sandali.
Nagbabalik tayo sa Mysteries of Prophecy. Ang ating tinatalakay, Revelations Millennium, ang pagbabapakasyon ng Diablo. Sister Jasalo, ano pa bang sinasabi ng Biblia patungkol sa estado ng mundong ito pagkatapos, or sa loob, should I say, sa loob ng 1,000 taon? Yes. Tingnan natin, Isaiah chapter 24 verse 1 and 3. Sabi dito, narito pinawawala ng laman ng Panginoon ang lupa at sinisira at binabaligtad at pinangangalat ang mga nananahan doon. Ang lupa ay lubos na mawawala ng laman at lubos na masasamsaman sapagkat sinalita ng Panginoon ang salitang ito. Yan ang sabi ng Biblia patungkol sa estado ng ating mundo. Ngayon, nasaan ba ang lahat ng tao sa loob ng 1,000 taon? Ang mabanal ay nandoon sa langit. Nasaan ang mga masasama? Nandito po nakakalat sa buong mundo. Nagkalat sila na patay. Yes, nagkalat na patay. Jeremiah chapter 4 verse 23 and 25 patuloy po. Aking minasdan ng lupa at narito sira at walang laman. At ang langit ay walang liwanag. Aking minasdan ng mabundok at narito nagsisiyanig at ang lahat na burol ay nagsisiindayon. Ako'y nagmasid at narito walang tao at lahat ng maibon sa himpapawid ay nangakatakas. Yan. Ito ang kalagayan ng ating mundo. Walang laman, sira-sira, walang liwanag, walang tao Kagaya sa loob nung ng 1,000 taon. simula, bago pa nilalang ng Panginoon ng Yes. mga bagay dito sa mundo. Genesis chapter 1 verse 2, at ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasaibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasaibabaw ng tubig, Brother Kevin. So ganyan yung itsura. Ang kalagayan ng mundo sa loob ng 1,000 taon ay parang babalik sa kung ano ang kalagayan ng mundo bago pa man nagsimula ang unang araw ng paglikha ng Diyos sa ibabaw ng mundong ito. Patuloy tayo, Jeremiah chapter 4 verses 26 to 27. Ako'y nagmasid at narito, ang mainam na parang ay ilang at lahat ng mabayan niyaon ay nangasira sa harapan ng Panginoon at sa harap ng kanyang mabangis na galit. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ang buong lupain ay magiging sira. Gayon may hindi ako gagawa ng lubos na kawakasan. Na walang tao dito sa ating mundo ang matitira, nangamatay lahat, at masisira ang lahat ng mga syudad. Kagaya ng nangyari sa Japan pagkatapos ng tsunami, Brother Kevin, at higit pa dyan ang magiging estado ng ating mundo. Ang buong mundo ay masisira, magiging kawangis ng Japan. At siguro magiging kawangis nung nangyari doon sa bandang Eastern Samar, nung dumaan yung Yolanda, naging sira-sira lahat. Yes. At higit pa dyan ang mangyayari. At sabi sa Biblia, ito ay walang laman at punong-puno ng kadiliman. Ngayon, saan mo ilalagay, Brother Kevin, ang dyablo sa loob ng 1,000 taon? Well, kung akong papipiliin, ilalagay ko siya dito sa ibabaw ng mundo. Dahil dito, brown out. Alam niyo po, may mga tao. Kahit ilang minuto lang na walang kuryente, sigawan na, takot na. Pero isipin niyo po, 1,000 taon, walang liwanag, sira-sira ang lahat dito sa ibabaw ng mundong ito. Kung akong papipiliin, dito ko ilalagay si Satanas. Revelation chapter 20 verse 1 to 3. Sabi nga At ganyan dyan. nga ang gagawin ng Diyos. Yes. At nakita ko ang isang anghel na nanaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kaniyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang dyablo at Satanas at ginapos na 1,000 taon. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang mandaya sa mabansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Dito natin nakita ulit yung 1,000 taon. Pagkatapos nito ay kailangan siya'y pawalang kaunting panahon. So gagapusin siya sa 1,000 taon at siya'y pawawalang kaunting panahon pagkatapos sa 1,000 taon. Ngayon,
Tatalakay natin sa pagpapatuloy, Brother Kevin. Ano ba yung tinutukoy Kalaliman. dito na kalaliman? Ito ba yung impyerno? Ano ba to? May narinig kasi akong ganyan na may nagsalita patungkol sa kalaliman. Sa King James Version yan po ang sinasabi sa Biblia na Bottomless pit. At ayon sa narinig ko sa isang tagapagsalita, ang kalaliman daw ay isang butas na walang ilalim at patuloy lang. I can imagine, parang patuloy lang mahuhulog si Satanas doon, mahuhulog siya na mahuhulog. Naisip ko, parang ang saya ata nun na. Ganon ba sinasabi ng Biblia? Hindi po ganon, Sir Jasolo. Ang salitang kalaliman po Or bottomless pit? or bottomless pit sa King James Version ay sinaling wika galing sa salitang abusos. Yan po yung Greek, salitang Griego, kung saan nanggaling yan. At sa Septuagint, yan po yung Greek translation ng Old Testament. Ginamit din ang salitang abusos para tukuyin ang sinabi sa Genesis 1 verse 2 na yung salitang walang anyo at walang laman. Sa Septuagint ay ang ginamit na salita ay ang abusos din. Ibig sabihin nga, ang tinutukoy dyan na abusos, katulad ng sa Jeremiah 4 verse 23, sa pangtalata, aking minasdan ang lupa at narito sira at walang laman at ang langit ay walang liwanag. Yan din po ay ang salitang abusos. Ibig sabihin, ang tinutukoy dyan na bottomless pit o sa Greek word abusos, yan ang lupa na sira-sira, walang laman. Diyan po natin kinuha ang English word na abyss. Kawalan ng laman. At yan po ang sitwasyon ng mundo sa loob ng 1,000 taon. Kaya alam natin na si Satanas ay dito ilalagay ng Diyos sa ibabaw ng lupa dahil ang kalaliman or sa King James Version, bottomless pit, ay tumutukoy sa lupa na ilang sira-sira at magulo ang kalagayan sa loob ng 1,000 taon. Ano naman ang talikala na gagapo sa Diablo? Tanong, Sister Jasolo, yan ba yung literal na tanikala? Magagapos ba natin ang Diablo sa pamamagitan ng isang tanikala? Hindi ba siya makakatakas? Literal na tanikala. Alam po natin na hindi po pwedeng gapusin ng isang literal na tanikala si Satanas dahil si Satanas po ay espiritu. At hindi siya magagapos sa isang literal na tanikala. Alam po natin na ito po ay pasimbolo. Kasi nga, ano bang meron dito? Pwede actually natin itong tawagin na tanikala ng sirkumstansya. Naalala ko, may nag-text sa akin, meron siyang request na, Brother Kevin, pwede bang gawin mo ito para sa akin? At sabi ko sa kanya, pasensya na at meron kaming recording na gagawin at nakagapos ang aking paa at ang aking kamay. Ano bang ibig sabihin nun? Ibig ba sabihin nun, nakagapos talaga ako? Hindi. Isang expression. Yes, yan po ay idiomatic expression. Ang ibig sabihin po niyan ay wala akong ibang magagawa maliban sa kung ano ang sitwasyon ko ngayon. At yan dito po ang nangyari kay Satanas. Si Satanas ay gagapusin ng tanikala ng sirkumstansya. Si Satanas ay gagapusin ng tanikala ng kadiliman sa ibabaw ng lupa na walang laman sa loob ng 1,000 taon. Kasi nga, habang nandito si Satanas sa ibabaw ng lupa, wala na siyang iba pang magagawa. Kasi yung mga tao, sa loob ng 6,000 years, wala siyang ibang ginawa, kundi ang mga tao ay kanyang linlangin. Wala siyang ibang ginawa, kundi ipalayo ang mga tao sa Diyos. Pero sa loob ng 1,000 taon, may buhay pa ba na tao? Wala. Wala. Kaya wala na nga siyang iba pang magagawa. Kaya siya ay sinasabi ng Biblia na nakagapos dahil wala siyang iba pang magagawa. I can imagine siguro, dahil wala na siyang tao na makakausap dito sa ibabaw ng lupa, si Satanas ay maglalakad-lakad na lang sa ibabaw ng lupa. At I can imagine sa kanyang paglalakad-lakad ay matitisod siya, tatamaan ang kanyang paa yung isang bungo. At nung tinignan niya yung bungo na yun, siya ay napangiti ng bahagya. At sabi niya, itong taong to, akin ito. Naalala ko, nung buhay pa ang taong ito, nakita niya ang kanyang mga anak nagdadasal. At narinig niya na dinadasal ng kanyang mga anak, Panginoon, tulungan niyo po ang aming tatay. Ang aming tatay na sundin niya na ang iyong kautusan, lalong-lalo na yung kautusan patungkol sa Sabat. Pero
Kinausap ko itong taong ito at sinabihan ko sa kanya, naku, huwag kang magpadala dyan. Marami kang trabahong dapat gawin. Kaya nga, dumating ang panahon, hindi nga sumunod sa kautusan ng Diyos ang taong ito. Hindi niya ipinakita ang kanyang pag-ibig kay Jesus. Kaya ang nangyari tuloy, huli na ang lahat para sa kanya. Siya ay namatay at hindi niya lubusang tinanggap ang Panginoon sa kanyang buhay, kaya akin siya. Napakasaklap kapag ganun po ang mangyayari. Huwag po nating ipahintulot na tamaan na lang ni Satanas ang ating bungo na nagkalat dito sa ibabaw ng lupa sa loob ng 1,000 taon. Dapat siguraduhin po natin na kasama tayo ng mga banal, kasama si Jesus doon sa loob ng banal na syudad sa loob ng 1,000 taon. Sa loob ng 1,000 taon, ang banal ay nasa langit at ang lupa ay walang laman. Ano ang mangyayari pagkatapos ng 1,000 taon? Ano nga bang Pagkatapos ng mangyayari? 1,000 taon, ayon sa Revelation 20 verse 5, ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ibig sabihin, pagkatapos ng 1,000 taon, ay bubuhayin muli ang mga makasalanan. So ito muli ang ating diagram. Ang unang pagkabuhay na maguli para sa mga banal at ang pangalawang pagkabuhay na maguli ay para sa mga masasama at magaganap ang pangalawang pagkabuhay na maguli pagkatapos ng 1,000 taon at kapag nabuhay sila na maguli, sila naman ay susunugin ng apoy ng impyerno at dyan mararanasan nila ang ikalawang kamatayan. Revelation 20 verse 6, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga gaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ayan, napalad yung mga kasama sa unang pagkabuhay na maguli. Pero masaklap kapag hindi. Sabi po sa verse 7, at kung maganap na ang 1,000 taon si Satanas, pagkatapos 1,000 taon, ano pa mangyayari? Si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Ngayon, balikan po natin. In the first place, ano nga ang gumapos sa kamay ni Satanas? Circumstansya. Dahil wala na siyang Madadaya. pa. Wala siyang gagawin. Pagkatapos ng 1,000 taon, sabi sa Biblia, siya ay kakalagan. Bakit? Ano nga ang mangyayari sa pangalawang pagkatapos ng 1,000 taon? Bubuhayin ang mga makasalanan. Kaya ano ang kakalag kay Satanas? Ang pagkabuhay na maguli sa paghatol. Pagkabuhay na maguli sa mga masasama, ayan, siguro sasabihin ni Satanas, ako ang bumuhay sa inyo at madadaya na naman sila muli ni Satanas. Kasi nga, palagi sila nadadaya ni Satanas. Kaya muli, maluloko sila patuloy ni Satanas kahit pa pagkatapos ng 1,000 taon. Ayon sa Revelation 20 verse 8, at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa at Gog at Magog upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Pasinin po ninyo, pagkatapos ng 1,000 taon ay muli trabaho na naman si Satanas, dadayain niya na naman yung mga nakalakip sa pangalawang pagkabuhay na maguli. No, dito natin binasa kanina, Brother Kevin, na napakaraming mga tao ang hindi maliligtas. Hindi dahil hindi sila maaring maligtas, kundi hindi nila pinili na sila ay maligtas. At kanina binanggit din yung mga pangalan na Gog at Magog. Actually, yan ay pasimbulong mga pangalan para sa Diablo at ng kanyang mga tagasunod at para din yan sa pasimbulong pangalan din yan para sa Antikristo. Ngayon, sabi dito, dadayain ni Satanas ang mga taong ito. Siguro, Brother Kevin, aakuin na siya ang bumuhay sa kanila. At sasabihin niya na, Siguro lilipad-lipad siya. yes, at dadayain niya sila upang ang mga taong ito ay sumakop or sirain ang banal na syudad. Mababasa natin yan sa pagpapatuloy natin. Revelation chapter 20 verse 9, sabi diyan, at nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig. Revelation 21 verse 2, dito natin actually ma-imagine, bago ko basahin ito, Brother Kevin, makikita natin na itong mga taong ito, kasama ni Satanas, itong mga makasalanan, maghahanda sila at sila'y papalibot sa banal na syudad na ito. At gusto lang angkinin ito, kuhanin ito. Ngayon, sabi sa Revelation 21 verse 2,
At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. So, makikita natin sa ating diagram, sa 1,000 taon, pagkatapos 1,000 taon, bubuhayin yung mga makasalanan. Kasalanan. Tapos, Yes. si Satanas, And then, makakalagan siya, at papanaog din yung banal na syudad. Yes. Ngayon, mahahati po, ayon sa Zechariah chapter 14 verse 4, mahahati sa dalawa at magiging patag ang bukid ng Zion. Ngayon, patuloy Brother Kevin, makikita natin yung mga makasalanan, gusto nilang sakupin ang banal na syudad. At nung sila po'y sasakupin na ang banal na syudad, Revelation 20 verse 9 nagsasabi, at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. Habang pinapaligiran nila ang banal na syudad, ay bababa ang apoy ng impyerno. Mula saan? Mula sa langit. Sila'y masupok. So hindi po mula doon sa kalaliman kung saan, kundi mula po sa langit. Ngayon, pagkatapos ng 1,000 taon, sasalakay si Satanas sa syudad at ang lupa ay lilinisin ng apoy. Bababa po ang apoy mula sa langit at pagkatapos lilinisin ng Panginoon ang mundong ito. Kagaya sa kapanahunan ni Noe na ang lugar na tanging ligtas lang ay sa loob ng arka, sa panahong ito ang lugar na tanging ligtas ay sa loob ng banal na syudad. Kung ikaw ay nasa labas sa kapanahon ito, tiyak na ikaw ay isa sa makasalanan at merong kaparusahan na naghihintay para sa iyo. Kaya nga siguraduhin nating nasa loob tayo ng banal na syudad. Yes. Dahil kung nasa labas tayo ng banal na syudad, tayo ay susunugin ng apoy ng impyerno. At kasama na rin si Satanas sa susunugin. Yes. Ezekiel 28 verses 18 to 19. Siya ay susunugin ng Panginoon at hindi lang kung susunugin, siya ay magiging abo. At sabi nga, ikaw ay hindi na mabubuhay pa. Amen. Ngayon, lilinisin ng Panginoon sa pagkakataong ito ang ating mundo. At pagkatapos, of course, pagkatapos ng paglilinis, Brother Kevin, gagawa siya ng bagong langit at lupa. Pero ngayon, bago bumaba yung apoy mula ng sa impyerno, langit, magaganap yung tinatawag na hatol sa malaking luklukang maputi. Mababasa po natin ang patungkol dyan sa Revelations 20 verses 11 to 15. Kayo na lang po magbasa, isulat niyo po sa inyong mga notes. At dito, actually, Brother Kevin, makikita ng lahat ng mga makasalanan at kahit pa ng mabanal na ang Panginoon ay patas at makatarungan. At alam mo ba na makikita din ng lahat ng mga tao ang lahat ng ginawa ng Panginoon upang maligtas ang kanyang mga nilikha. At dito rin, dahil sa makikita nito ng mga taong ito, ang kabutihan ng Panginoon, sila ay luluhod. Pero huli na ang lahat, kahit pa ang dyablo ay luluhod. Kaya nga sinabi sa Isaiah 45 verse 23, Romans 14 verse 11, at dalawa pang talata, sabi dyan, lahat or luluhod ang bawat tuhod. Kasi nga ipapakita ng Panginoon lahat ng paraan na kanyang ginawa. At makikita nila, totoo nga Panginoon, karapat dapat akong sirain. At makikita nila na totoo nga, mapagmahal ang Panginoon. Ang problema nga lang, pinili nilang masira. Kaya tatanggapin nila ang apoy ng impyerno habang sila ay nakaluhod sa harapan ng Panginoon. Brother Kevin, huli na ang lahat. Kaya ang gagawin nila, mababasa po natin sa Isaiah chapter 9 verse 5, na aatakihin nila ang bawat isa, pati na rin ang dyablo. At doon po'y bababa ang apoy mula sa langit. Kakainin sila ng apoy ng impyerno. Revelation 21 verse 1, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. Revelation 21 verse 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, unang pananambitan man, unang hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Pagkatapos ng 1,000 taon, pagkatapos linisin ang mundong ito ng apoy ng impyerno, mawawala na ang lahat ng marka ng kasalanan at mapupuno na lang tayo ng kaligayahan. At tandaan po natin,
Gagawa ang Diyos ng bagong langit at bagong lupa. Ang ating pong pag-asa ay ang nalalapit na pagbabalik ni Jesucristo. Sa pagbabalik ni Jesucristo, ang mga banal ay agawin at tatahang kasama niya doon sa banal na syudad. Pagkatapos ng 1,000 taon, yung banal na syudad, bababa kasama si Jesus, kasama yung mga banal, dito sa ibabaw ng mundong ito. At pagkatapos ay bababa ang apoy ng impyerno upang sirain yung mga makakasalanan. Kung ating babasahin ang Revelations 21 verse 11, ating matutuklasan na sa bagong syudad, ang kanyang mga dingding, ang mga pader ng bagong syudad, ng bagong Jerusalem should I say, ay transparent na ginto. Transparent siya. Ibig sabihin, makikita ng mga nasa labas kung ano yung nasa loob. Naalala ko yung ama, kunento ko po sa inyo na, Kanina. na tinamaan ni Satanas habang siya ay naglalakad. Nakita niya, lumusot yung kanyang paningin doon sa transparent na dingding. At meron nakita siyang niya yung kanyang pamilya, ang kanyang mag-ina, at yung kanyang 2 anak. At sumigaw siya, "Anak, sabihin mo kay Jesus na papasukin ako." Pero may pag-asa pa ba siya? Wala na. Wala na. Huli na ang lahat. Bumabalik na lang sa kanya ang kanyang boses. At papakita sa kanya ng Panginoon kung ano ba ang kanyang ginawa. Ang problema nga lang, pinili niya talaga na siya ay masira. Napakasaklap kapag ganun po ang mangyayari. Sa panahon ng katapusan, pagkatapos na 1,000 taon, may 2 grupo lang ng tao ang matitira sa mundong ito. Ang isang grupo, nasa loob ng syudad. At ang isang grupo ay nasa labas ng syudad. Sa labas ng syudad, nandyan yung galit, nandyan yung mga makakasalanan, Pagsisihan. nandyan yung pagsisisihan. Meron pong ibang mga tao, sisisihin nila ang kanilang mga guro, ang ilang mga pastor, ang kanilang mga tagapagsalita ng Biblia, Yung mga sisisihin nila. pumipigil sa kanila na piliin si Jesus. At sabihin, hindi ba ganito kasing tinuro mo sa akin, kaya nandito ako ngayon. Panginoon, dahil kasi sa Kanya, pwede ba nating sabihin yun sa Panginoon? Hindi. Sisihin lang natin yung ating mga kasama doon sa labas. Ating kaibigan. At sila yung naging dahilan. Sabi, Panginoon, siya kasing dahilan kung bakit hindi ako nakapasok niyan, kundi hindi ako nakasunod sa inyo. Hindi po yun katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Bawat isa sa atin ay binigyan po ng Diyos ng kalayaan sa pagpili. At piliin po natin na sundin siya. Dahil nga ang kanyang kautusan ay para naman sa ating kabutihan. Lahat ng kanyang ginagawa ay para sa ating kabutihan. Sabi sa Marcos 8:36-37, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapahamak ang kanyang buhay. Sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Maraming mga tao ang hindi makakapasok sa syudad dahil mas mahalaga sa kanila ang yaman. Pero anong pakinabang ng iyong napakalaking mansyon kung ikaw naman ay nasa labas ng napakagandang syudad? Anong pakinabang ng iyong gabundok na pera kung nasa labas ka naman ng bagong Jerusalem? Alam mo, nasisirain ka ng apoy ng impyerno at napakasaklap ng sitwasyon na yan. Kaya huwag po nating hayaan na anumang bagay sa mundong ito ang maging dahilan kung bakit hindi tayo makakapasok sa banal na syudad. Kaibigan, gusto mo bang makapasok sa banal na syudad? Bago po tayo magtapos, nais po namin kayo bigyan ng pagkakataon upang magdesisyon. Meron po tayo ditong 4 na mga katanungan at nais po naming malaman kung ano ba ang iyong desisyon. Ang unang tanong, nais mo ba, oo o hindi, nais mo ba na makasama si Jesus sa loob ng bagong Jerusalem pagkatapos ng 1,000 taon? Gusto mo ba na makasama si Jesus? Pangalawang tanong, nais mo ba na tuparin ang lahat ng mga utos ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang biyaya? Nais mo bang tuparin lahat ng utos ni Jesus? Pangatlo, nais mo ba na sundin si Jesus? O sa tingin mo ba ay nais ni Jesus na maghanda ikaw sa pagpapabautismo? Nararamdaman mo ba na nais ni Jesus na maghanda ikaw sa pagpapabautismo? Oo o hindi. Pang-4 na desisyon, nais mo bang madalaw upang masagot ang iyong katanungan? Nais mo bang madalaw upang masagot ang iyong katanungan? Ano po ba ang iyong tugon? Nais po naming matanggap ang inyong
desisyon. Gagawin nyo lang po, i-text sa amin ang inyong desisyon. Isulat nyo po, lagay nyo po sa inyong cellphone ang programa at ang episode. Ito po ay Mysteries of Prophecy. Ito ay episode 14. Isulat nyo po yan. Lagay nyo rin po ang inyong buong pangalan. Or should I say episode 15? Mysteries of Prophecy, episode 15. Isulat ang iyong buong pangalan. Ilagay din kung ano ang iyong relihiyon o sekta o denominasyon na kinabibilangan. At pakilagay din po ang iyong kumpletong address. At ilagay mo ang iyong desisyon sa number 1, 2, 3, at 4. At isend sa mga numero na nakapost dyan sa screen. Yan po ang mga numero. Meron po diyang numero para sa Globe at meron din sa mga Sun subscriber. Muli, ito po yung sample. Halimbawa, Mysteries of Prophecy, huwag niyo pong kaligtaan. Ito po ay episode number 15. Pangalan niyo po, halimbawa Juan de la Cruz, iyong relihiyon, Katoliko ka, Baptist ka, Iglesia ni Cristo, ano man iyong relihiyon, pakisulat lang dyan. Address, halimbawa 123 Malaya Street, Barangay Totoo, Quezon City. At iyong mga kasagutan sa mga desisyon na tanong, oo, yan, 1 to 4. At isend sa numero na naka-flash sa screen. Ayan po. Muli, nandito yung mga katanungan na dapat nating pagdesisyonan. Gusto mo ba makasama si Jesus sa Bagong Jerusalem? Number 1. Number 2, nais mo bang tuparin ang lahat ng mga kautusan ni Jesus sa magitan ng kanyang biyaya? Number 3, sa tingin mo ba, nararamdaman mo ba na nais ni Jesus na maghanda ikaw sa pagpapabautismo? Number 4, nais mo bang madalaw upang masagot ang iyong mga katanungan? Muli, nandito po ang ating mga contact number. Yan po para sa Globe and TM subscribers. At ang isa naman ay para sa Sun subscribers. And I do understand, kahit yung mga smart and talk and text ay pwede ding mag-text sa numero na yan. At kung gusto nyo naman po na makontak kami sa mamagitan ng website, meron din po tayong decision form doon. Hanapin nyo lang ang episode number 15. At bisitahin nyo po ang aming website, www.amazingfactsphilippines.org. Ayan po mga kaibigan, ipaalam niyo po sa amin ang inyong desisyon. Excited po kami na marinig ito. May pag-asa para sa iyo, ang Diablo igagapo sa 1,000 taon. May pag-asa para sa iyo sa lupa'y walang lalaka dito o doon. May pag-asa para sa iyo, ang mga banal sa langit ay magtitipon, kaya may pag-asa kay Kristo para sa iyo. May pag-asa para sa iyo na sa loob ng banal na syudad, tumatahan. May pag-asa para sa iyo, mga nasa labas, impyerno ang nakalaan. May pag-asa para sa iyo, magiging abo ang mga makasalanan. Ngunit may pag-asa kay Kristo para sa iyo. Sa ating susunod na episode, Survival Keys for Revelations and Time. Paano tayo makasurvive sa panahon ng katapusan? Yan po ang ating tatalakayin sa susunod na episode. Manalangin po tayo sa ating pagtatapos. Yuko natin ating mga ulo. Ama naming nasa langit, maraming salamat po at pinaalam niyo po sa amin kung ano ang mangyayari pagkatapos ng 1,000 taon. Amin pong natuklasan na pagkatapos sa 1,000 taon, ang mga makakasalanan ay sisirain. Ang makasalanan ay lalamunin ng apoy ng impyerno. Ama, gusto po namin makapasok sa Bagong Jerusalem. Gusto namin makasama si Jesus. Gusto namin tumahan kasama ang mga banal. Kaya matulungan niyo po kami na manampalataya. Patubuin niyo po ang aming pananampalataya. Tulungan niyo po kami upang amin ding maipakita ang aming pagmamahal sa inyo. Maraming salamat sa katotohanan. Maraming salamat, Ama, dahil napakaliwanag na inyong salita. Patuloy niyo po gabayan ang bawat isa sa amin. Alam niyo po ang aming desisyon. Alam niyo po ang aming sitwasyon. Kaya hinihiling ko po, nahawakan niyo po ang buhay ng bawat isa sa aming tagapanood. Hawakan niyo ang buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming hinihiling at dalhin niyo kami muli sa susunod na naman na pag-aaral ng salita. Ito po ang aming hinihiling sa pangalan ni Jesucristo, naming Diyos at tagapagligtas. Amen. Maraming salamat kaibigan sa patuloy na pagsubaybay sa programang ito. Kita-kita tayo sa susunod na episode dito lang sa Mysteries of Prophecy.